Uwi muna ako sa bahay natin, tatignan ko yung anak natin. Tatignan. Mag-ingat ka. Grabe pala yung pinagdaanan namin ni Mercy lalo kung nag-umpisa lang kami. Uy, Mercy! Kamusta? Kayo na pa kita hinahanap. Ano, kamusta ang buhay? Ito, ma'am. Mahirap pa rin ang buhay. Pero okay lang po kami, ma'am. Kayo po, ma'am, kamusta po kayo? Okay lang din. Ako naalala ko yung asawa mo nga palang si Jerry. Opo, ma'am. Nagtatanim yun, di ba? Opo, ma'am. Ba't niyo po natanong? Kasi meron kaming lupa dito. Dito lang banta sa Bayangbang, dito sa Tanolong. Ngayon, meron kaming 3.5 hektarya. Pwede nyo sa aming rentahan yon at magsaka yung asawa mo doon. Talaga po ba, ma'am? Oo, sayang din kasi hindi na nagagamit eh. Kaya ikaw ang naisip ko talaga. Naku, ma'am, napakagandang balita po yan. Matutuwa po ang asawa ko po na ito. Sasabihin ko po agad sa kanya. Sige, balitaan mo na lang ako. Sige, mauna na ako. Mag-ingat ka dyan, ha? Opo, ma'am. Maraming salamat po. Sa kalooban mo. Opo. Mabuti kung bininta niya, pinaalam sa iyo eh. Hindi. Anong nalaman namin nung nabayaran na. Pero sabi ko, ano lang yan, lupa lang yan. Sabi ko ganun. Ano, yung nakukuha mo din yan. Ipasa Diyos mo na lang. Lahat ng problema mo, ipasa Diyos mo na lang. Kasi mababawi mo din yun. Ganun lang. Tapos pag may yung asawa ko ayaw niya, sabi ko, sige na. Talagang ganyan ang buhay. Uncle Jerry, ang malalanti, may nantungto kami ng boss, plano dalan ila po may sakitan kapal doon hektaryan sa sakan nyo. Bakit sama asawa mo? Ya, kiyan, muntik kwento. Ta, sa kanaman ulan may tungtong no. Kiyan, ilako daw. Kimapaga uncle, idandaki mo ta 50 mil eh. Pansimulan nyo lang eh. Kung mga kasing 50 mil, ya, itadad si kami. Aman kasi yung bilin da uncle eh, hanggang pumakli nagawan sa aman, hanggang pumakli nagawan ko, takatimbagal da. Pagkamot si Karata, mantungtong kami nindon sa nasawat, wala kami lang mano, tipantungtungan min ba. Kung maganda naman ang pinagsamahan natin, bakit nyo pa kami pinatawag dito, sabi ko. Siyempre gusto niya siguro ng kwan, pasok sa dari yung lupa niya doon, yung tinataniman ko ng kwan, kaya doon na kami nag-usap, parang doon na kami magpirma na dalawa.
Kaya, Magandang araw po, Sir Jerry. Ako po si Neil mula po sa Department of Agrarian Reform. Nais po sana namin kayo makausap tungkol sa kasunduan po na ispatpad ng may-ari na yung pang inyong sinasakatan sa kadahilanan po na gusto po nila itong ibenta. At naiintindihan po namin ang hirap ng inyong sitwasyon, ngunit responsibilidad po ng opisina ng DAR na siguraduhin ang pantay na pagtrato sa parehas na partido. At sa kabila po ng kagustuhan na pagbenta nila sa lupa, ay mananatili pa rin po sa inyo ang kalayaan ng patuloy na pagtatanim sa natitirang 2 hektarya po. Kayo pa ho ay makakatanggap ng halagang 50,000 piso bilang kabayaran po sa matagal na panahon na pagtatanim sa kanilang lupa. At bilang karagdagan din po, kapalit ng malayong pagsasaka nyo sa kanilang lupa, ay obligado po kayo magbigay ng 30% na kabalang bigas sa tuwing panahon po ng inyong pag-aaral. Meron po ba kayong dagdag na katanungan? naintindihan ko yung sinasabi ninyo, sir. Kung tatanggapin namin yung 50,000, kukurangin pa yung pamumuhay namin mag-asawa, nagpaparang ka namin ng anak namin. Sa 3 taon na hindi ka maibigay, kukunin kagad yung lupa. Siyempre, hindi mo maibibigay yung one. Kasi may pinirmang taon na bibigay mo ito. Ano, yung binigay sa akin pera, binili ko ng makina, yun ang, yung parang pinag-diskita namin mag-asawa para may sarili kaming makina. Anong tuyan Mercia, pangalantay barta sa may 30 sak nga kinaidali na. Puros talugi Kamapaga ta mananapa na piutangan ta. Ang piano makaahon talamot makatanam ta nabayaran ta may 39 sako ya postur tuwe dalin. Kal, kamusta kayo, Kal? Buti naman. Yung 39 sacks na palay, naibigay ko na. Kasi siya kailang kalatang, pinagawan ko kasi sa aman eh. Nga pala, kinagawin tayo ng arma resolution di man. Siya, uncle, talagang iletanda kasi say kinjad siya, tuda malaba. Ken, saman, nonto ng desisyonan, amala siguro. Yung pinag-usapan namin na 2 mag-asawa, papayag na kami para hindi na wala nang gulo, bayrak yung may kaaway. Kung hindi ko papapayag, kasi palagi ito sa bukid, hindi mo alam kung upas sila nagpapatay sa'yo. Para wala nang gulo, pumayag na tayo. Para wala nang maraming usapan. Angkal, wala isulat. Angkal, ni, wala isulat ni. Kasi pa. Ni wala isulat nang lapod daramot. Tani no na ni ta wala lang ko ni, wala gawa minutes skolahan. Sige sirang kal ino na ni. Kasi, Kahit na maraming problema, ano na yung na susolusyonan din namin. Kahit na pumunta kami sa DAR, okay lang. Ganyan ang buhay.
kasi wala ka, masarap nga yung wala kang kaaway. So, di, maligaya din sila, maligaya din kami. Kasi, sabi nga nila, kung sino yung nagbibigay, pinagpapala ng Diyos. Kaya, kung mapagbigay ka, papalain ka ng Diyos. Kung ano yung kinuha sa'yo, mas dadami pa yun na ibibigay sa'yo. Maganda ng buhay na wala ka nang iniisip na problema. Masaya. Wala sa ibang katatrabaho kung hindi magsaka. Saka dito sa pagsaka, marami kang kaibigan dito pag nagtanim ka. Ang mga kaibigan mo po, papasyalan ka ganun. Kaya masaya dito sa bukid pagsaka. Kaming dalawang mag-asawa. Kaming dalawa mag-asawa. Tutulungan kaming dalawa. Tutulungan kaming dalawa. Tapos yung anak namin, sabi ko, matapos lang yung anak ko. Maligaya na ako. Sabi ko gano'n.